Isang magandang araw na naman mga kakusina. Gaya ng sinabi ko nung mga nakaraan kong video, ay gagawan ko ng video ang tungkol sa pagpapatubo ko ng mga apple na ito, kung paano ko ito napatubo. So ang kailangan lang po natin mga kakusina ay isang apple na pwede nating mabili sa merkado. Itong nabili ko na apple na ito ay isang Fuji apple. Then, kailangan din natin ng maligamgam na tubig. Papaliwanag ko na lang mamaya kung bakit maligamgam na tubig ang kakailangan natin sa pagpapatubo ng apple. Then, kailangan natin ng tissue. Kahit konting tissue lang ay pwede na. Saka, kailangan din natin ang paglalagyan natin sa ating mga buto na may takip. Kahit anong pwedeng paglalagyan, ngunit mas mainam kapag katulad nito na transparent at may takip. At kailangan din natin ng tape na kagaya nito or kahit ano na pwede nating masulatan at didikit. Kailangan din natin ng marker o kaya ay ballpen. Ngayon naman ay simulan nating hiwain ang ating apple para kunin natin ang mga buto sa gitna nito. Huwag nating diretsuing hiwain sa gitna ang apple dahil kapag sa gitna natin ito hinati, masisira ang ating mga buto. So, ayan, meron tayong nakuha ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na malulusog na buto. Ngayon naman ay huhugasan natin ito sa maligamgam na tubig. Maligamgam na tubig dahil mas madali nitong matanggal ang mga sugar na nakadikit pa sa buto. Dahil napakatamis ng ating apple, marami pa itong sugar na nakadikit mula sa laman ng apple. So, kailangan nating matanggal ito ng maigi para hindi ito bulok at hindi lalanggamin ang ating mga buto. So ayan, nalinis na natin ng maigi ang ating mga buto. So kukunin na natin ngayon ang ating paglalagyan. Then ihahanda natin ang ating tissue. Kahit 3 sapaw lang na pagkatupi ng tissue ay pwede na. Then ilalagay na natin ang ating tissue sa ating tub. Kailangan saktong-sakto lang yung tissue. Hindi siya lumalagpas sa gilid. Pagkatapos natin na mailagay ang ating tissue ay babasain natin ito ng konting tubig. Konting-konti lang na yung bang naka-absorb lang ng tubig yung tissue. Yan. Kapag basa na lahat ang tissue, dito na natin ilalagay ang ating mga buto. No, kailangan may tamang spacing ang paglalagay para hindi siya magdikit-dikit kapag tumubo na ang mga ito. At pagkatapos natin na mailagay ang ating mga buto, ay maglalagay din tayo ng another layer ng tinupi na tissue. At babasain din natin ito mga kakusina, yung tatamtamang dami lang ng tubig na maka-absorb lang ng tubig ang buong tissue. Ngayon ay lalagyan na natin ito ng takip. Kailangan silyado po yan mga kakusina. And then pagkatapos ay lalagyan natin ito ng label. Para malaman natin kung kailan natin ito ginawa at mabibilang natin kung nakailang araw na ang ating mga buto ng apple. Dahil nasa pagitan lang ng 5 hanggang 10 araw ay tumutubo na ang mga buto ng apple. Pagkatapos nating lagyan ng label ay pwede na natin itong ilagay sa pinakaibaba ng ating refrigerator mga kakusina. Then from time to time, check na lang natin kung may nakikita na tayong tumutubo na apple. Nakagaya nito mga kakusina. Ito ay nagawa ko ito nung nakaraang linggo. So ayan, may tumutubo na mga kakusina. So ito ay ililipat na natin sa mga pagpupunlaan natin mga kakusina. Sa pagtanggal nito mga kakusina ay ingatan natin ito dahil masyado pang marupok ang mga ugat ng apple. Sa paglilipat dito sa lupa
kailangan ang bahagi na may nakikita tayo na parang buto ay nasa itaas at ang itutusok natin sa lupa ay yung puting bahagi dahil yun ang main na ugat pa ng apple. Dito sa paglilipat mga kakusina ay ginamitan muna natin ito ng mga disposable cup. Sa mga maliliit na lalagyan muna natin ilipat ito mga kakusina dahil hindi pa ito pwedeng direktang maarawan. Kailangan muna natin itong ilagay sa ating improvised na nursery or kahit kung walang nursery nasa medyo makulimlim muna na lugar, yung shady area muna mga kakusina. At saka pag mayroon na itong mga dahon, pwede na unti-unti natin itong paarawan. At saka napaka-importante na mataba ang lupa na ating paglilipatan mga kakusina. So kailangan ang nakalagay dyan sa mga cups na yan ay yung animal manure, mayroon tayong carbonized rice hull at saka compost para mas magiging mataba ang ating mga apple at madaling tumubo mga kakusina. At pagkatapos natin na mailipat sa ganitong lalagyan mga kakusina ay kailangan din natin na diligan ang mga bago nating punla. Kahit hindi araw-araw basta mapanatiling moist ang lupa na pinagpunlaan natin mga kakusina. Ayan. So sa dati nating nagawa ay meron tayong nailipat na 10 punla ng apple mga kakusina. So ayan, maraming salamat ulit sa panonood mga kakusina. So sana ay may natutunan na naman kayo sa video ito. At kung mayroon pa kayong ibang katanungan mga kakusina ay comment lang kayo dyan sa comment section at sasagutin po natin yan.